kahapon ko pa 'to na ano talaga, eh, kasi 'di ba kakapasok lang ng 2025 and sobrang daming alam mo 'yun, sobrang daming gustong magsimula ng ano, sir, content creation, paano ma-build yung personal brand talaga nila sa social media. And bilang isang follower, I think ano na, more than more or less siguro half a decade ka na nasa field ng ganito, tama ba? Yes, I believe I started 2015. Oh, 2015. Sobra na pa. Sobrang dekada na siguro. Pero 10 years, 10 years. siguro ako naka-follow ako sa'yo siguro mga pandemic time, mga ganun. And nakita ko talaga yung ano ba, yung growth talaga and yung expertise mo. So meron akong tanong sa'yo ngayon na Yes. I know makatulong sa akin kasi what I'm going to do is to build my own personal brand also, yung align dun sa niche ko. Nice. So, ano po yung pwede kong gawin or pwede naming gawin, lalo na sa akin, I want to scale up or build up my personal brand and then gagawa ng mga contents. Ganun. Great questions. Thank you, brother. Yeah. Unang tanong pa lang na. Number one kasi you need to identify saan ano ba yung niche mo. Okay. So sa content creation, importante na dapat hindi ka parang generalist na kung ano-ano lang yung gusto mong i-topic unless you are a content creator na gusto mong mag-entertain. Yeah. So, ano mong gusto mo? Maraming followers pero hindi naman connected sa business or hindi mo pwedeng monetize ng mas malaki. Or small followers pero sila yung mga taong susuporta sa'yo. Pwedeng maging business partner mo, bibilin yung produkto mo. Yeah. Parang may nagtanong sa akin one time, 1 million or 1,000 true friends. Ganun. Yeah. So, pinili ko 1,000 true friends. True friends. Kasi, yun yung sinasabi sa content creation na hindi naman sa pabilisan yan eh. Sa paramihan ng content and so on, paramihan ng followers. So, importante yung content mo ba is nakakapag-add ng value dun sa person na gusto mong i-serve. So, once you identify na, okay, tama yung niche na to. Let's say for example, ang niche na gusto mong pasukin is gusto mong magturo ng paano i-level up yung content creation or yung business nila pagdating sa e-commerce. So, or how to start their own e-commerce business online. So, I think dun sa niche na yun, e-commerce, sobrang laki. Ang dami mong pwedeng ituro. Yeah. Paano mag-come up or maghanap ng right product to sell. Paano i-market yung product online. Platform. Yes, a different platform. Paano mo papagandahin yung offer mo, yung product mo mismo. Yes. How to scale your e-commerce business. How to expand yung operation ng e-commerce mo and so on. So, sobrang laki nun sa e-commerce pa lang. Yeah. So, meaning, kung e-commerce ang papasukin mo, sample lang naman to. Yeah. Tingin ko magandang niche. Kasi, sobrang sanay na yung tao ngayon sa pagbili online. Yeah. And accept na nila na yung the way kung paano yung pagbebenta ngayon is nasa online. Nasa online. So, anything na bibili natin sa online is considered as e-commerce. Any transaction na nangyayari sa online, as long as may kapalit na product, is e-commerce. E-commerce. So, yeah, I started ng iba't iba rin yung topic. Meron pa akong mga video before na trip ko lang, sabi ko, parang daming gumagawa ng tutorial paano gumawa ng GCash. Yeah. So, I tried. And sabi ko, try lang naman. And yung tutorial na yun, umabot ng 300,000 views. In less than 1 year. Pero sino yung mga na-attract doon? Yung mga taong, or kung sino-sino man, na gustong mag-create ng GCash. So, I changed my approach. Ang mga next content na gagawin ko is more on how to use Facebook ads. Facebook ads. Yun yung pinaka-niche talaga, no? Yun, doon ko na nakita. Specific talaga. Yeah. Okay. Ako, na-realize ko rin na tama mas maganda talaga yung merong specific ka na niche instead doon sa pinaka-broad. Yep. No? Kasi para yung audience mo, hindi kahit sino-sino. Unlike doon sa, unless kung, yung sabi mo kanina, entertainment. Oo. Kung sa entertainment, kahit sino gustong magsaya dyan, anong gusto nila sa platform, YouTube ba or Facebook, okay yun. Pero kung sa atin, nasa business world tayo,
mas maganda dun sa tamang niche Yep. na align dun sa industry na gusto nating palakihin. Yes. Yeah. So, ngayon, meron na akong mga, yun nga, align din dun kasi nasa e-commerce din tayo. So, gusto kong mag-focus din ako dun. Kasi maraming tatamaan eh. Di ba? Anong magandang platform, anong product na pwede mong gamitin, na mag-scale up talaga. And Anong product na pwedeng ibenta? anong product So, kung pwede wala kang benta? binebenta, pwede mong i-alok yung binebenta mo. Yun o. Ano yung binibenta mo, sir? Depende. Depende sa nag-aas. Pwedeng services, mga ganun. Yeah. So, malawak siya. And then, nakita ko yung malaking opportunity, especially right now, this 2025. Yes. $1 trillion ang Yeah. e-commerce industry. E-commerce industry. One of the best, kumbaga one of the top industry worldwide. E-commerce is the next big thing. Way back 2018 when I started e-commerce. So 2016, 2017, yung mga mentor ko, sila yung pioneer sa online e-commerce. Wala pa sila sada, nag-e-commerce na sila. Mga lolo na to. Ito yung mga lolo sa Grandfathers. e-commerce. Hindi ko napapangalanan, pero they are selling around, siguro minimum nila, mas malalaki. Wow. $1 million a month. Hindi peso ha. Dollar. Every month. Yeah. And multiple product pa yun. Multiple products. And store that time. Then how much more ngayon, no? Sa sobrang, alam mo yung sobrang bilis ng technology, yung pag-adapt ng tao sa certain platform, mas mabilis na. Kasi nga, mas pinadali ngayon eh. Di ba? Yup. Meron na lang copy-paste, drag and drop, mga ganun. Yeah. Yung opportunity na nakita ko, hindi lang siya for me, kundi para sa lahat ng mga aspirant na mga entrepreneurs. Yeah. Na gusto ring mag-start ng kanilang branding, content creation, na align dun sa niche na papasukin nila. Sa akin naman is e-commerce. Yes. Looking forward sa mga content, brother. Thank you so much. Thank you so much sa short time, no? And ganda. Ang sarap makipagkwentuhan mga ganito. Mga coffee talk lang ba? Oo. Di ba?